morning mga Lodi. So pag-usapan lang natin ito nangyari na, ayun nga, unlock kagabi itong wallet ng isang kasama natin na merong nakalagay na 1,800, I think 77. Okay, una pa lang nag-message niya sa akin na sabi niya na wala daw yung phone. Iwan ko parang, alam kung saan, naisanla daw ata yung phone. And then, naibigay niya yung passphrase niya sa isang scammer kasi yung scammer bumibili siya ng pie Pero, ayun, nung naibigay niyo yung passphrase niya, blinak na siya ng kung saan napagbigyan niya ng scammers. Mali yun. Okay, wag na wag yung ibigay yung passphrase yung mga Lodi. Maling-mali talaga yun, okay? Ayun, sabi niya sa akin, baka pwede mong makuha to or maunahan. Isinend niya bigla yung passphrase niya sa akin. Eh, syempre, sabi ko, andito na eh. So, inopen ko, meron nga nakalagay. So, eto na nga, okay? So, kagabi, nag-aabang na ako. Alam niyo naman na nahack din yung wallet ko at wala pa akong wallet na parang available. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung wallet ng kapatid ko. So, chinet ko siya. Sabi ko, chinet ko si kuya. Yan, sabi ko, kuya, send mo nga yung wallet address mo sa Pi Network, yung address mismo. Try ko unahan yung hacker kung unahan ko. Send mo na ngayon kasi bukas ang ma-unlock yung Pi Coins. So, pinagandaan ko talaga siya. So, isinend niya tong address na to. Yan, oh. Yung last is DN5US. So, ito yung address. Ito yung address, sinend niya. So, ito na yung parang plano kong gagamitin sana dito. So, nung try ko na, eto na, no? Na-unlock na siya. So, try ko, agad-agad talaga na inabangan ko siya. I-move available balance ko na siya, nag-failed na agad. Pag tingin ko, pag refresh ko, eto na, napunta sa tong wallet na to. Eto, RAH ang last. So, hanapin mo, etong sa kay kuya ko muna. Ayan o, 2.49 lang ang meron sa kanya na Pi, okay? Ngayon, punta ka dito sa may transactions. Yan lang ang transaction na makikita mo. Payment pala. Ayan o, pay. Punta ka sa balance to payment. Trades, wala. Yan o. So, wala talaga nangyari kahit sa transaction na yan o. So, wala kang makitang transaction dyan. Pero, active na siya sa mainnet kasi nga na-KYC na yung kuya ko. Pero pag check naman natin yung isa, eto, yung kumuha talaga. Etong kumuha dito. Pag hanapin natin yung address niya, parang binenta niya. At kasi ang ginagawa ng mga scammer, Lodi, transfer agad nila kasi once na itong wallet na to is ma-deactivate or i-ban, wala na. Pumunta ko sa transaction, no? Ito yung kagagawa niya, 14 hours. Talagang inabangan niya din eh. Ito ata, no? Yan, no? 185. Yan siya. 1,875 14 hours ago. Ito yung taong to. Okay. Etong address na to. Ito na yung balance niya. Oh. Malaki na yung balance niya. Pero pag tignan mo yung transaction niya mga Lodi, oh, marami siyang ni-scam. Okay. So, ingat lang kasi napakahirap. Ingat lang. Ayan oh. Ito siya. Ito yung address, diba? RAH ang last. Makita mo dito. 185. Okay. Ito yung galing sa na-hack na wallet. Dun sa kasama natin. Ang unang wallet address. Ang unang 4 letters and digits sa address niya. Okay, tapos na-send dito sa address nito. Itong address nito. 185. Tapos ayan oh, noong 3 months ago, 50 naman na nakuha niya dito sa address nito. 200 sa address nito. 1111. Tapos dito, 105, 300. So ayun, ingat-ingat lang. Ngayon, meron naman kumakalat. May nagtatanong sa akin, Lodi. Ito, ginagamitan nila ng bot to mga Lodi. Kasi, inantay ko talaga siya eh. Akala ko mapupunta talaga or makukuha ko. Nag-failed agad eh. Pero ang bilis talaga. Ngayon, eto tandaan natin. Meron naman nagme-message dun sa page natin. Meron naman nagme-message na kailangan daw i-validate ang yung wallet. Tapos bibigyan kayo ng link kung saan kayo mag-validate. Wag na wag yung gawin yan. Walang option na i-validate mga Lodi. Okay? Please lang. Asan ba yung pinost natin dito? Eto. May nag-screenshot dito. Eto. Ayun oh. May validate daw dito part. Wala yan. Okay? Ang scammer Lodi o yung mga gustong kumuha dun sa mga Pi natin. Gumagawa sila lahat ng paraan para malinlang kayo or may scam. So, pag ikaw narinig mo yan, kailangan pala i-validate kasi hindi papasok yung balance natin. Ikaw naman, tinanong mo siya, saan tayo mag-validate yan? Sisendan ka ng link. So, isend mo naman, plus instruction, binigay siya na ilagay mo yung wallet mo dito, ganito gawin mo, tapos ilagay mo yung passphrase mo. Doon
nagkakaroon ng pang-scam mga Lodi, okay? Hindi to totoo na kailangan mong i-validate na may magpapakitang validated na kalagay dyan. Kasi eto, gawa-gawa lang ni scammer para may scam kayo. So ingat-ingat lang mga Lodi, okay? Masakit man sa loob na makita na ang daming na-scam, pero ganyan talaga ang buhay. Wala na tayong magagawa dyan. Pero ingat tayong lahat, huwag basta-basta mga Lodi. I-validate kung ano-ano pinaggagawa ng mga scammer para lang makuha yung mga Pi. Okay? At saka yung mga ibang cryptocurrency natin, especially dito sa Pi Network mga Lodi, maraming mga nag-scam kasi alam nila, lahat karamihan sa atin is walang alam about cryptocurrency, about dito sa passphrase, about dito sa wallet. Kaya kung ano lang yung sinabi nila, ginagawa naman natin. So ingat lang mga Lodi, huwag basta-basta papatol. Okay, huwag basta-basta papatol sa mga link na pinagbibigay nila. So ayan lang mga Lodi, ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.